First Chronicles chapter 4, verse 10. And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain." So God granted him what he requested. Ito po yung pang-apat at panghuling prayer request ni Jabez. "Oh, that you would keep me from evil." In other words, protect me from the evil one. Alam po ni Jabez na kaya po siya pinangalan ng Jabez ng kanyang nanay sa verse 9 dahil siya po'y nagdulot ng pain sa kanyang ina. At naunawaan din po ni Jabez that Satan is the source of pain. At hindi po ako pwedeng magkamali na itong si Jabez po'y narinig niya ang story ni Job because according to many scholars, itong Book of Job ay ang isa sa mga oldest books in the Bible. So, alam nila kung ano ang nangyari kay Job, kung paano dinestroy ni Satan ang buhay ni Job, and it brought great pain to the life of Job. Natutunan po ni Jabez na merong pagkukulang si Job na dapat rin po nating matutunan. Ang kagandahan po kay Job, ang sabi ng Bible po ay, he was a righteous man and he shuns evil. Kaya lang po wala tayong mabasa sa Bible na si Job nagpipray na proteksyonan siya laban sa masama, laban sa diablo, laban kay Satanas. Hindi siya nagpipray ng lead me not into temptation, deliver me from the evil one. Hindi siya nagpipray na keep me from the evil one. Ang ginagawa po ni Job, when you read chapter 1, especially verse 5, every morning, early in the morning, he offered burnt offerings for his 10 children. Dahil iniisip ni Job, maybe or perhaps, my children have sinned and cursed God in their hearts. So, ang ginagawa niya ay yung lunas or yung gamot po, yung nagkasala yung mga anak niya, kaya siya nag-o-offer kay Lord. But prevention is better than cure. Po, no? Pwede naman na unahan na niya, ipag-pray na niya na siya, ang asawa niya at mga anak niya ay ilayo, proteksyonan sa gawa ng kaaway para hindi makalapit sa teritoryo ni Job ang diablo, si Satanas. At dapat po nating matutunang maigi, mga kapatid, na sa story ni Job, it's up to God kung kanyang pahihintulutan si Satan na atakihin at sirain ang pamilya ni Job. Nasa Panginoong Diyos po. So, ang Diyos ang siyang makapangyarihan sa lahat, ang may karapatan. Si Satanas po ay hindi siya pwedeng basta-basta na lang manira ng buhay ng mga anak ng Diyos. Kailangan pa niyang humingi ng permission, magpaalam sa Panginoon. Kaya nga tayong mga Kristiyano dapat matutunan natin na laging mag-pray ng keep me from evil, protect me from the evil one. Sapagkat ang diablo po'y walang ibang ginagawa kundi yung maghahanap ng puwang para ang bawat isa sa atin ay kanyang masila. Halimbawa po si Peter, kaya po siya nakapag-deny ng 3 times dahil siya po ay na-influence ni Satan. Kaya sa Matthew chapter 16, sinabihan siya ni Lord doon na, "Get behind me, Satan." So, bakit? Kasi na-influence siya ng Satanas. Yung mind ni Peter, sabi ni Lord, you don't have the minds of God, but yung mga isipan ng tao lamang. And ganon din po si Judas, malinaw na kaya siya nag-betray dahil Satan entered his life. Si Brother Ananias din po, yung mag-asawang Sapphira at Ananias, in Acts chapter 5, sa verse 3, sabi ni Peter kay Ananias, "How is it that Satan has so filled your heart, Ananias, that you have lied to the Holy Spirit?" So you see po, ang demonyo po, ang diablo, ay nag-i-influence, pumapasok sa buhay, sa territory ng mga mananampalataya, ng mga anak ng Diyos, kung ang mananampalataya ay hindi maingat, hindi watchful, hindi prayerful, hindi nagpipray na lead me not into temptation, deliver me from the evil one. Hindi nagpipray ng prayer ni Jabez na keep me from the evil one or protect me from the evil one. Kaya napakahalaga po na every single day, in fact, every hour, every minute, pagka alam mong ramdam mo na yung atake ng diablo, mag-pray agad. Lord, keep me from the evil one. Lead me not into temptation. Deliver me from
the evil one. Kailangan pong mapagbantay tayo. Kaya nga si Peter, nung siya po ay ni-restore na siya ni Lord, at nag-ascend na sa heaven si Lord, nag-mature na ng husto si Peter. Nung nasulat niya ang 1 Peter, natutunan niya po yung kahalagahan ng paging watchful, paging alert, paging prayerful. Kaya ang sabi niya sa 1 Peter chapter 4 verse 7, the end of all things is near. Therefore be alert and of sober mind so that you may pray. Ang sabi ng ganon. Maging alerto daw po, watchful para makapag-pray. Bakit? Pag nag-fail sa pag-pray ang Christian for protection against the enemy, Satan, mag-fall siya into temptation. Kaya nga sabi rin niya sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be alert and of sober mind. Yung alert doon, katumbas doon yung watch and pray. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Si Peter po'y nagsasalita based from his painful experience. Kasi minsan na po siyang nasingitan ng kaaway, not once, not twice, not thrice, hindi lang yung pag-deny kay Lord. That was 3 times, pero bago nangyari iyon ay sinabihan siya ni Lord na get behind me, Satan, sa Matthew chapter 16. So dahil hindi siya prayerful nung kabataan niya, nung bago pa lang siya sa faith, ay kaya lagi po siyang nai-influence ni Satan. Pero nung siya po'y lumago na, yun ang kanyang habilin sa bawat isa sa atin na maging watchful, maging prayerful. Laging isama natin sa prayer yung tinuro ni Lord, na Lord's Prayer na deliver me from the evil one. Lead me not into temptation. In fact, sabi rin po ni Apostle Paul sa Ephesians 4, verse 27 na do not give the devil a foothold. Ibig sabihin po, yung idea ng foothold, wag siya bigyan ng puwang or pwesto. Wag mong hayaang makapasok sa teritoryo ng iyong buhay ang demonyo. Kasi ang demonyo po, si Satanas, ay wala siyang ibang ginagawa, kundi nag-aabang lang siya na ang anak ng Diyos ay hindi naging mapagbantay para makapasok siya at masira ang buhay ng mananampalataya. So yan po ang dapat nating bantayan. No wonder, hindi ba kayo mga kapatid nagtataka na ang daming mga Christians today and in the past na nagfo-fall sa sin time and time again. Iba't ibang klaseng sin, mostly sexual sins. Yung iba, mga lingkod pa ng Diyos. Yung iba, mga matatagal ng Christians. Yung iba, mga baguhan lang. Hindi lang sexual sin, mga worldly desires like pagiging greedy, pagiging sakim, pagiging sinungaling, hindi nagpapatawad, mayroong resentment, may bitterness, sinungaling, addictions, iba-ibang addictions, gambling, pag-iinom, droga, pornography. Ang dami pong mga ganitong Christians. Bakit? Dahil sa hindi watchful, hindi prayerful, hindi nagpapakumbaba sa Panginoong Diyos, hindi alerto, hindi nakadepende kay Lord. Bakit? Ito bang pag-pray na, Lord, protect me from the evil one, pagpapakumbaba? Yes. Kasi ang panalangin lagi na, Panginoon, ilayo niyo ako sa gawa ng dyablo, ay pag-amin na, God, mahina ako, Lord. Madali akong matukso. Kaya wag niyo akong pahintulutan na malapitan ng kaaway. You see, pagpapakumbaba po ito. Kaya napakahalaga na lagi tayong nagpapakumbaba at dumipende sa Diyos for His protection. Kasi siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya lang ang makapag-iingat sa bawat isa sa atin. Now, maraming Christians na-underestimate si Satan. In fact, yung iba hindi aware, hindi fully aware that once you become a follower of Christ, listen to this, once you become a Christian, that's the time you enter a full-scale war against the enemy and his demonic forces. Nung araw at oras na ikaw ay naging born again, naging anak ng Diyos, ay pumasok ka sa giyera, spiritual warfare, full-scale warfare, merong digmaan. Ephesians chapter 6 verse 12, ang sabi doon, for our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, against authorities, against the dark system of this world, against spiritual forces of the heavenly realms. So mga demonic spirits ang atin pong kalaban. Si Diablo, si Satanas, at ang mga demonyo niya, yun po ang ating kalaban. Kaya nga, dapat tayo laging alerto. Kaya lang ang problema, bakit ang daming Christian lagi na lang nahuhulog sa pagkakasala? Lagi na lang kinakatwiran na mayroong kahinaan. Bakit? Kasi nga, hindi watchful, hindi prayerful, at tinitake for granted ang kaaway. Hindi aware na araw-araw, oras-oras, meron tayong gera.
Kaya dapat tayo laging handa sa giyera kasi pagka hindi tayo watchful, hindi tayo alert, hindi tayo prayerful, talagang tatalunin tayo sa labanan natin bilang Kristiyano. And so, kailangan din po nating alamin yung enemy natin kasi dahil may giyera tayo, the first thing to do para maging wise, manalo tayo sa giyera, ay dapat alam natin, kilala natin yung kalaban natin. So I would like you to understand yung ating kaaway po, and we should never underestimate Satan. Huwag natin siyang i-underestimate. Although hindi natin siya sobrang kinatatakutan dahil greater is He, the Lord Jesus Christ, that is in us, in me, than He that is in the world. Totoo po yun. But while we are on the flesh and we are in this world, remember that the principalities, the rulers of this world is Satan and his demonic forces. So hindi po kaduwagan, hindi po pagkakasala yung konting pagkatakot sa dyablo. Yung para kayo'y maging alerto. Kasi alam niyo po sa pakikipaglaban, kapag hindi ka nakakaramdam ng takot, magiging careless ka, mamamatay ka kaagad. Di po ba? Sino yung mga madaling mamatay sa laban? Yung mga matatapang masyado. Yung walang kinatatakutan. Sino yung nagtatagal? Sino yung nakakasurvive? Yung merong konting takot, yung kinakabahan. Kasi maingat na maingat sila. Dahil meron silang konting takot. Now, mga Christians, kailangan nating may konting takot din po sa dyablo. Kasi wala pa tayo sa heaven. Tinalo na ni Lord ang dyablo, pero tayo po'y nasa lupang katawan pa lang. We are on the flesh na mahina ang ating flesh. Kaya nga, lagi tayong nakadepende dapat kay Lord sa prayer para lagi tayong nagtatagumpay sa dyablo. So let me share to you ng konting pagkaunawa patungkol kay Satanas. Hindi to glorify him, hindi to magnify him, but for us to better understand Satan at bakit hindi dapat natin siya i-underestimate. Yung kaaway natin. Number one po, do not underestimate Satan because Satan is a deceitful father. Deceitful father. He is the father of lies. Look at John chapter 8 verse 44. Ang sabi ng Panginoong Jesus dito, the devil, he is a liar and the father of lies. Napakamahusay niya pong magsinungaling, mandaya ng tao. Kaya wag po tayong pakampante na kayang-kaya natin ang dyablo. Siya po noon pa lang, eksperto na siya dyan sa pagsisinungaling. Eksperto siya sa pandaraya, mga kapatid. Tayo ba naman ay kailan lang tayo nag-exist sa mundo na ito? Si Satan ay old serpent na ang tawag sa kanya. Sa Garden of Eden ay ahas na po siya noon. Pagdating ng Book of Revelation, naging old serpent na. Ibig sabihin, kinatandaan na lang ni Satan. Thousands of years na ang lumipas. Si Diablo, si Satanas po, ay napakahusay niya sa pagsisinungaling, sa pandaraya ng tao. He is the father of lies. Siya ang unang nagsinungaling. In Genesis chapter 3, nung sinabihan niya si Eve na, you will not surely die if you eat the forbidden tree. Sinabihan niya ganon. At ang galing niyang mag-cast ng doubt sa tao. Sabi niya kay Eve, did God really say that? Ganon siya grabe siya manlinlang. So si Eve tuloy na-confuse, nagduda siya. Sinabi ba talaga ng Diyos? Kasi sabi niya, did God really say that? In fact, hindi pinalampas ni Satanas ang Panginoong Jesus. In Matthew chapter 4, sinabihan niya si Lord. Nagcast siya ng doubt kay Lord. Sabi niya, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. So, ibig sabihin po ay binigyan niya ng pagdududa si Lord, but we all know na hindi niya kayang tuksuhin, linlangin ang ating Panginoon. Pero mga kapatid, hindi tayo ang Panginoong Jesus. Tayo po yung mga tinubos ni Lord na nasa katawang makasalanan pa rin po. Kaya huwag tayong pakampante na kayang-kaya natin ang dyablo. I tell you, hindi natin kayang harapin mag-isa ang dyablo. He is a deceitful father. Napakagaling niyang magpaikot-ikot. Yung bumubulong sa'yo, yung nangangatwiran sa'yo para magkasala ka na, it's okay, konti lang naman. Si dyablo po yan. Ang galing niya dyan para ang anak ng Diyos ay mailayo, mahihiwalay niya, manlamig at manghinaan sa pananampalataya. Kaya wag tayong pumayag na paggising sa umaga ay hindi makapag-pray ng, God, keep me from the evil one. Lead me not into temptation. Deliver me from the evil one. Lagi po natin. It will not take you 5 minutes, mga kapatid, na mag-pray ng protection ni Lord against the enemy. And once nagpabaya ka dyan, it will cost you a lot because, number 2, Satan is a destructive force. Talagang mapanira po siyang puwersa itong si Satanas.
Yan po ang kanyang mission. John 10:10. The enemy, the thief, comes only to steal, kill, and destroy, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Wala po siyang ibang plano sa buhay mo at sa buhay ko, kundi yung silain tayo. Kanina binasa ko ang 1 Peter chapter 5 verse 8 that the enemy is like a roaring lion, prowling or prowls around, looking for someone to devour. So naghahanap siya ng talagang masisila niya. Yung ba kanyang makakatay, yung kanyang talagang wawasakin ang buhay. At how many, quote-unquote, Christians ang nawawasak ni Satan? How many marriages ang nasisira ni Satan? How many families ang nasisira, nadi-destroy ng diablo because of the lack of prayer? Dahil sa hindi naghihingi ng proteksyon sa Panginoon. Hindi alerto. Hindi siya dumidepende sa Panginoong Diyos. Kristiyano daw siya, pero pagising niya, hindi nakadepende kay Lord. Yung kanyang daily routine, toothbrush dito, kain doon. Walang prayer na, God, lead me not into temptation. Na para bang hindi siya haharap sa gera. Araw-araw, oras-oras mga kapatid, humaharap tayo sa spiritual battle. Spiritual labanan ang atin pong pinag-uusapan. Na huwag nating isisi sa kung sino man, kung bakit tayo talunan, kung bakit may addiction, bakit nasira yung marriage, bakit nasira ang family, bakit nasira yung pag-aaral, bakit nasira yung pagkadalaga, yung pagkalalaki, bakit nakapagsinungaling. Ang tanong ko, bakit kasi hindi nagpipray? Bakit kasi hindi sumusunod sa pinapagawa ng Panginoon? Na merong binigay si Lord na daan, paraan upang tayo po'y hindi matalo ng diablo. And that is to depend on Him by praying, keep me from the evil one. Protect me, Lord, from Satan. Dahil si diablo po, ulitin ko, makapangyarihan po yun eh. Abay, ang tanging lusot natin ni, wag na tayong humarap sa Kanya. Di po ba? Kay Lord tayo dumipende, na Lord, ilayo niyo ako sa diablo. Para siyang leon po eh. Abay, kahit sabing Haring David yung aking skills, hindi pa rin po ako, mag-aalangan pa rin akong harapin yung leon para makipaglaban sa leon. Ang paraan para hindi makaporma ang leon sa akin, iwasan ko yung leon. At ang pag-iwas ay hindi sa sarili natin, kundi sa pananalangin. Lead me not into temptation. Deliver me from evil one. Keep me from evil. This is a very important prayer na dapat araw-araw pinagpipray natin. And you will see God's hand na magsisave, mag-rescue sa atin. Pag sinabi pong, deliver me from the evil one, yung i-rescue mo ako, Lord. Ilayo niyo ako sa gawa ng kaway. Pag naramdaman mo na, anuman kahinaan mo. Halimbawa, may lustful thoughts na, pray agad, Panginoon, deliver me from the evil one. Deliver me from the evil one. Huwag tumigil hanggat hindi ka dineliver ni Lord. Amen. Ganun po dapat. Ganun po, and you will see God's hand, God's power working in your life. At yung magiging victorious po tayo dahil sa Panginoong Diyos na siyang sumaklolo sa atin, hindi dahil sa lakas na taglay natin. Wala tayong lakas. Mahihina tayo. We are weak, but our God is powerful. He is powerful. In fact, yung tinuro ni Lord na Lord's Prayer in Matthew chapter 6, sa verse 13 po, ang sabi doon, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Now, sa mga bagong manuscript, may dugtong po yun. At ang karugtong ng lead us not into temptation, deliver us from the evil one, ay ganito. For yours is the kingdom and the power and the glory. So si Lord, sa Kanya ang kapangyarihan, ang kaharian, ang kaluwalhatian, hindi sa diablo. Kaya mas makapangyarihan ang Panginoon kaysa kay Satanas. And the third thing we need to understand about Satan is that Satan is a defeated foe. Kaya hindi dapat natin siya lubos na katakutan sapagkat tinalo na siya ng Panginoong Hesukristo. Colossians chapter 2 verse 15, and having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Through the blood of Jesus Christ, through the cross, ay tinalo ng Panginoon ang diablo. Even sa book of Revelation, mabasa niyo po doon na through the blood of the Lamb
tinalo ang Diablo. Yan po ha. Kaya malinaw na ang atin pong kapangyarihan, ang paraan upang tayo ay magtagumpay sa oras-oras na giyera natin laban sa Diablo at sa mga demonic forces, evil forces, yung magdepende kay Lord sa prayer. Prayer of Jabez. Keep me from the evil one. Lord's Prayer. Lead me not into temptation. Deliver me from the evil one. Ito po, mga kapatid, ang atin laging ipag-pray, and we will live a victorious Christian life kapag oras-oras nakadepende tayo kay Lord. Nawa po ay matutunan natin, ipamuhay natin, gawin natin oras-oras, minu-minuto, manalangin ng, oh, that you would bless me indeed, enlarge my territory, that your hand would be on me, upon me, and keep me from evil, so that I may not cause pain. Deliver me from the evil one. Lead me not into temptation. Ganito po ang ating isama lagi sa panalangin, mga kapatid. Lord willing, tomorrow, January 1st, 2026, I'll be sharing ng Lord's Prayer. Isa-isahin natin yung Lord's Prayer para madagdagan yung ating mga prayer items every day. No? And tayo po'y dadako sa panalangin